Sorry, lag ko lang yung plug ko guys, no? Yung YT guys, ayun yung pang, susulat ko na rin susulat hanggang sa i-subscribe nyo ako. Magkasawa kayo. Yan, lagi may ganyan. Punta kasi dyan, ayun yung pumunta eh. Ulit-ulit na nga ako, di ba kayo nagkasawa? Ako na napapagod magsulat eh. Kagulan ng ballpen. Na. Number 4. So, number 4, ganun pa rin to guys, no? So, let's say meron tayong point. Let's say P. And negative 5/8 siya kunyari. Then, pinapahanap yung equation of horizontal line. Gets? So, kapag guys, meron tayong horizontal line, kunyari, ito, sinarap natin. Pag kasi horizontal, di ba y-intercept yun? Or naka-y equal something. Anyways, ito, alam natin, ito yung x, ito yung y. So, ibig sabihin, kapag horizontal line kasi, yung slope nun is 0. So, remember, yung slope ng horizontal line is 0, no? So, walang slope. So, ilalagay mo siya sa y equals mx plus b. So, kung slope natin is 0, ibig sabihin magkakaroon ka na ng y equals b. O yung y-intercept mo, no? Or, ito na siya, yung k. Basta ganun. Naintindihan nyo? Kapag given, yung points, tapos, hinahanap yung y-intercept. So, magkakaroon tayo guys ng y equals yung y natin doon na 8. So, pag ginrap natin to guys, yung 8 natin, dahil positive siya, so ito yung Cartesian natin. So, let's say ito yung 8. Kasi positive, di ba? So, dahil y equals something, ganito yun ang graph natin. Tatama siya doon sa y-axis. Okay, thank you, Casey. Then, kapag naman, number 5, for example, ganun pa rin yung point natin. Paano di malito? So, kapag naman equation ng vertical, ingay no. Sabi, tulog ka na. Ngayon na ka pa nag-live. So, vertical line. So, basically, pag ganito naman yan na, baba. So, yung x naman yun. So, para hindi ka malito guys, y na lang equals to k. Then, yung sa x naman equals to h. Kasi yung ano natin, di ba, hk din minsan tinatawag eh. Pero, ayun. Anyways, so meron tayo guys. So, bali xy lang to actually kapag isang point lang naman. So, kapag ito, yung x naman yung sagot doon, which is negative 5. So, kapag negative 5 guys, nasa left yun. Like, magkakaroon tayo dito ng negative 5. So, vertical line. So, pag vertical line guys, yung slope natin is undefined, remember, no? So, pag vertical, yung slope natin is undefined. Then, kapag naman horizontal is 0. So, ngayon guys, meron tayo number 6. So, let's say meron naman tayong y equals 3x minus 8. Then, merong given na point. Let's say 4, 1. Then, ang pinapahanap is equation of the line. That is parallel.
dito sa equation natin. So, remember, meron tayong given na y equals to 3x minus 8. Then, meron given na point na 4, 1. Ang pinapahanap is equation of the line that is parallel to the given equation na. So, paano yung gagawin? So, sabi natin kanina, yung slope ng line 1 natin is equal sa slope ng second line kapag parallel sila. So, gamit yung y equals to 3x minus 8, ibig sabihin, yung slope natin na gagamitin is 3. Sundan. Then, para makuha natin yung equation ng line, so, na-parallel nga dito, gagamitin natin itong point. So, remember, kung meron tayong slope, then given din yung point na 4, 1, pwede na natin yan kunin sa tawag dito, sa slope intercept. Hindi ko masabi. Palitan lang 11 yung 8. Pwede ba yan? 4. Kasi pwede mo gawing 4 eh. 3 times 4 tapos 1. 4. Diba? Then B. Tapos magiging... Diba magiging negative? Mali. Kaman niya. Yok. Ito tama. Anyways, guys. Oo nga, find B. Pwede naman. So, actually, ito guys na given na point tsaka slope. Plug mo lang to sa x and y. Ng y equals mx plus b mo. So, makuha mo na yung other line na parallel dito sa given line. So, yung x natin, gagawin mo siyang 1. Then, yung slope natin is 3. Then, yung x natin is 4. Then, yung b natin. Then, magkakaroon tayo ng 1 equals 12 plus yung b. Then, lipat lang yung 12. So, magiging minus 12 yun. Or magkakaroon ka ng 1 minus 12 equals b. Then, negative 11 equals b natin na. So, meron tayong slope tsaka y-intercept. Pwede na natin i-plug dito. So, magkakaroon tayo ng y equals yung m na 3. Then, yung x. Then, yung b natin is negative 11. So, ito yung final answer sa equation ng parallel lines dito. Doon siya kinukuha. Pwede naman siya sa isa guys. Like, pahirapan mo yung sarili mo. Kunin mo siya dito. Ito. Pwede yun dito. Pwede yun. Number 7. So, meron tayong parallel. Punta tayo sa perpendicular, no? So, let's say meron tayong negative 2. O y muna equals 1 half x plus 4. Ang equation. Then, yung line or yung point is negative 2 tsaka 5. Then, find the equation of the line that is perpendicular naman to this given line. So, sabi natin kanina, kung yung meron tayong given na parallel lines that is equal na yung slope. Pagdating naman sa perpendicular guys, sabi natin, yung slope natin na 1 is perpendicular kapag multiply natin sa second slope, then dapat negative 1 yung sagot. Or kung mas madaling salita, yung slope natin na 1 is dapat negative reciprocal siya. Kasi pag dinivide mo to by m sub 2, di ba? Ganito kakalabasan. So, remember, meron tayong given na 1 half dito. Kung yung slope natin, guys, is 1 half, ano naman yung magiging slope ng second natin na perpendicular dapat?
That is, so pag nireciprocal mo to, magiging 2/1. At dahil nga negative siya guys, magiging negative 2 siya. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na slope para sa perpendicular line is etong negative 2. So, given na yung point, yung slope na gagamitin, and given na rin yung line, yung point. Ano ba yan? Ulit ko ulit. So, given na yung slope na gagamitin, tsaka yung point. So, write lang natin dito. Then, same process na yan. So, galing sa y equals mx plus b. Plug lang natin tong point na sa x and y. So, magkakaroon ka ng 5 equals yung negative 2 sa slope yung galing. Then, yung x na negative 2 rin. Plus yung b. So, magkakaroon tayo ng 5 equals negative 2 times negative 2 is positive 4, diba? Plus b. Then, subtract lang by 4 para makuha natin yung b. So, magiging 1. So, meron na tayong slope tsaka tawag dito. Slope para sa perpendicular. Galing dito guys sa y equals mx plus b. Magkakaroon tayo ng y equals yung slope na negative 2. Then yung x. Dahil yung b natin is 1, magkakaroon tayo ng plus 1. Ito yung magiging equation ng line. Pero pag ginamit po siya guys as standard form, no? Ano nang kakalabasan niya pag nire-write natin into standard form ng equation? Pag nire-write into standard form, anong kakalabasan? Sige nga, ako naintindihan. Dali. Tagal naman. So, di ba sabi natin sa standard form, dapat positive yung a, di ba? O yung ax natin yun, di ba? So, yung standard form, dapat naka-form siya ng ax plus by plus c equals 0. So, ibig sabihin, positive dapat yung coefficient ng a natin. Wherein, itong negative 2x natin, guys, is negative 2 siya. So, lipat mo sa kabilang side para maging positive. So, magkakaroon tayo ng 2x. Then, yung y natin, di naman natin nilipat. So, plus y pa rin. Pero yung 1, magiging minus kasi ililipat natin. Then, equate sa 0. So, ito yung magiging standard form mo. Ano lang yun? Dali lang yun. May mahirap. Gets. Dami kong content. Patay tayo na ito. Hirap na naman tayo nito mag-edit. So, ganun siya ginagawa. So, number 8. So, let's say meron tayong 4x minus 3y equals 12. Then, kunin lang natin guys yung x-intercept and y-intercept. So, meron tayo guys na x and y-intercept na hinahanap. So, ito madali lang din. Para makuha natin yung x-intercept, let mo lang yung y as 0. Then, para naman sa y-intercept, delete mo lang yung x as 0. So, mas madaling kunin guys. Dahil lang yun eh. Basta, kanyari, kinuha na natin yung y-intercept muna. So, pag nilet natin yung x as 0, eto magiging 4 times 0 minus 3y equals 12. Or magkakaroon tayo ng negative 3y equals 12. Then, divide both sides by negative 3. So, magkakaroon tayo ng y equals negative 4. Kasi 12 divide negative 3 is negative 4. Or yung magiging ordered pair natin, guys, is dahil nalet natin yung x as 0, then nakuha tayo ng negative 4 na y. So, ito yung magiging y-intercept natin.
Then, para naman sa x-intercept, sabi natin, ilet natin yung y0. So, magkakaroon tayo ng 4x minus 3 times yung 0 equals 12. So, magiging 4x equals 12. Divide both side by 4. So, yung x magiging 3. So, dahil nilet natin guys, yung y as 0, ay nakakuha tayo ng 3 sa x. Ito yung magiging ordered pair nila. So, ganun siya ginagawa.